Kailan mo huling pinili ang sarili mo? Hindi dahil selfish ka kundi dahil kailangan mo. Hindi mo pwedeng mahalin ang growth kung galit ka sa sarili mo. Dito nagsisimula ang totoong pagbabago. Maraming tao ang gustong mag-grow. Gusto ng success, peace of mind at mas magandang buhay. Pero ayaw harapin ang isang mahalagang tanong. Paano ka uunlad kung lagi mong kinakausap ang sarili mo na parang kaaway? Self-love ay hindi pagiging perpekto. Ibig sabihin nito, tinatanggap mo ang sarili mo kahit may flaws ka pa. Hindi mo hinihintay na maging okay ang lahat bago mo respetuhin ang sarili mo. Samantalang ang growth mindset ay paniniwala na kaya kang magbago, matuto at umangat kahit ilang beses ka pang magkamali. Magka-partner ang dalawang ito. Kung wala kang self-love, susuko ka agad. Kung wala kang growth mindset, mananatili kang takot. Tip number 1. Baguhin mo ang boses sa loob ng isip mo. Kapag nagkamali ka, huwag mong sabihing ang bobo ko. Palitan mo ng may natutunan ako. Hindi ka palpak, nasa proseso ka. Tip number 2. Huwag mong ikumpara ang chapter 1 mo sa chapter 20 ng iba. Ang comparison ay shortcut papunta sa insecurity. Focus ka sa progress mo kahit mabagal. Ang mahalaga, tuloy. Tip number 3. Matutong mag-set ng boundaries. Hindi lahat ng tao may access sa energy mo. Ang self-love minsan ay pag-no sa mga bagay na draining, kahit mabuti silang tao. Tip number 4. I-celebrate mo ang maliliit na panalo. Hindi lang big achievements ang mahalaga. Yung pagbangon mo kahit pagod ka, panalo na yon. Tip number 5. Tanungin mo ang sarili mo araw-araw. Ano ang isang bagay na pwede kong gawin ngayon para sa future self ko? Maliit man yan, may epekto yan. Hindi mo kailangang maging ibang tao para mag-grow. Kailangan mo lang maging mas mabait sa sarili mo habang natututo ka. Ang self-love ay hindi destinasyon. Ito ay desisyon araw-araw.